Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong follow-up sa PhilHealth. No? Kasi po during their budget hearing, na-discovery po na meron palang malaking kakulangan itong PhilHealth. Na-i-vlog po natin yan. So ano po yun, no? Ayaw po nilang magbayad ng kanilang utang sa mga hospital na nagbigay serbisyo sa kanilang mga miyembro. Panoorin nyo po yung vlog natin na yun. Malalaman nyo yung dahilan bakit ayaw nilang magbayad. At nangangako daw yung kanilang president and CEO na si Ledesma Jr. na in 90 days po maybe the bulk, no? Maybe pa. Within 90 days from the day na nag-hearing sila nung Lunes, mababayaran nila ang utang nila. Hindi niya po sinabi na within 90 days we will pay the full amount. Yun lang daw po na iba. Hindi natin alam kung ilang porsyento ang ibabayad nila, no? So therefore, yung pinagkautangan nila, yun ang na-disadvantage, di po ba? Pero bago natin ituloy, let me do the shout out sa ating mga channel members. 10 na po sila. 10 mga daliri. Nandyan ang members ko. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtitiwala. No? At ituloy po natin yung sa PhilHealth. Ayaw po nilang magbayad ng kabuuan. No? Dami nilang dahilan. Ang dami nilang kwarta. Magkano ba yung utang? 27 billion. Yung total bills nila. Yung unpaid services, unpaid invoices, or unpaid arrears nila sa mga hospitals na nagbigay po ng serbisyo sa mga miyembro nila. At meron po silang 466 billions na investable fund na nasa kanila. Also, doon po sa vlog na yon, just to give you a background, meron pa silang kita na 68, correct me if I'm wrong, no? Billion pesos na net income as of July 2023. So tell me, what is the reason kayo dyan sa PhilHealth, Board of Directors o whatever have you, bakit ayaw nyong magbayad, no, bayaran ang mga hospital na nagbigay ng serbisyo sa inyo? Bakit? Ngayon po, na-discovery pa. May mga na-discovery pang kabalbal. Kaya itong PhilHealth, no, hindi lang natuloy yung pinaka-full investigation nito nung nawalan sila ng pera. Pinahin nyo, wala daw pera that time. Na-question pa nga si Hontivirus na ang lalaki ng sahod ng mga executives, no, ang galing mangolekta ng mga contributions or premiums sa mga members na how many are they? Mostly are OFWs. Pero pagdating na gusto mong magpaserbisyo sa hospital na gusto mo, marireject ka. Ayaw ka kasi bakit? Ay, hindi pa nagbabayad ang PhilHealth eh. Hindi namin yan i-honor. Kung gusto mo, i-cover mo na lang through other means, cash or other insurance. Ikaw na insured, ikaw na member, thinking that you will be served, no, accordingly, wala. Pahiya ka. Ano nangyari sa contribution mo? O, eto, sabi sa Abante, no, natagpuan po nila sa hearing ng budget ng DOH. Sumasalang po kasi yung PhilHealth sa budget deliberation nila for next year. And they're, once again, asking for billions of pesos. Bakit? Meron pa kayong investable fund na 466 billion. You earned some money last July. May nakokolekta kayo. O bakit kayo manghihingi sa gobyerno? Tapos ito, mga kababayan, 500,000 pesos kada buwan noong pandemya. Sahod sa PhilHealth, triniple ni Digong. O, yan po yung balita sa Abante, una sa balita. Every month, 500,000 pesos ang idinagdag ninyo
sa inyong mga bulsa at sa kasagsagan ng pandemya? Mayroon umanong mga opisyal ng PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation na nagtriple ang sahod. Nagtriple ang sweldo of allowances, hindi lang sahod yan. Tulad ng na-vlog natin, sinabi dyan. Their salary, their bonuses, their allowances, and other benefits that are accorded to them. Dahil sa isang executive order na inilabas ng Malacanang noong 2021. May nanghingi po ng executive order na siyang pinirmahan ng Pangulong Duterte noong 2021. Anong date yun? Nandito po, binabasa ko eh. It was dated October 1st, 2021. Sa pagdinig ng panukalang budget, nagtanong si Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes kaugnay ng 2022 report ng COA na nagpapakita ng pagtaas sa sahod ng mga opisyal ng PhilHealth. Siguro milyon-milyon ang sahod itong mga to kada buwan, Di ba nga, yung isang executive doon? Sinabi ni Reyes na habang ang PhilHealth ay nakapagtala ng 151 billion net income noong 2022, 151 billion net income noong 2022. Tapos meron pa kayong 68 billion last July lang. Bakit hindi nyo mabayaran yung 27 billion para naman maganda ang maging serbisyo ng mga hospitals na to just in case your members will go there? Pambihira. Tapos kayo, triple ang mga sinahod ninyo? Pasasa kayo. Nagpapasasa kayo at ginamit nyo ng gusto itong executive order. How can you explain this to the public right now? Tanong ni Reyes, that you are actually increasing in money, none of this is actually being disbursed para sa mandate ng PhilHealth, and then it's coming out in 2022 COA report that some of your executives have increased or tripled your salary and allowances. Some of them increasing up to 500,000 pesos a month. Can you please explain to the public how can you justify this? Ipaniliwanag ni spokesperson PhilHealth Israel Francis Pargas ng pagtaas ng sahod ay alinsunod sa Executive Order 150 na inilabas noong 2021 sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Upang maging pantay-pantay daw ang sahod ng lahat ng government-owned and controlled corporation. Ayun lang ang dahilan nila. It's not about yung mga, ang tawag doon, yung ikaw ay yung para ma-promote ka, mabigyan ka ng proper compensation, merong yung mga katanungan, yung mga sinabi ng mga boss mo. May tawag doon, nakalimutan ko, nasa dulo na ng dila ako Hindi ko lang mabanggit. Yun po. Assessment ba tawag doon? Competency report para kung bibigyan ka ng increase or what, not you. Wala naman siguro kayo sa union na meron kayong kontrata na every year ganito ang compensation ng pagtaas. Di ba? Wala. Base lang dun sa EO. Ginamit nila yung EO para po maging pantay-pantay ang sahod. Puta, pantay-pantay ba yung almost 1 million in a month? Pantay-pantay po ba yan? Fair ba yun? Sa tingin nyo? Sabi niya, para daw po maging pantay-pantay ang sahod ng lahat ng... Pag sinabi mong pantay-pantay, kung ano yung sahod mo, sahod ko, pantay yan Level. Hindi pa Sinabi triple. 500,000 naman. Therefore, kung ang sahod ko lang ay 20,000 naman, ikaw tumriple. 60,000 aman ka. Hindi pantay yon. Punyetang iyo yan. Nasurpresa naman si Reyes sa pagpapatupad ng pagtataas ng sahod sa kasagsagan ng pandemya. During the pandemic, you tripled your salaries. Sinabi naman ni Pargas na naging epektibo ang pagtataas noong 2022. Still, but you guys have the guts to actually, during the middle of a pandemic, actually put out an EO to triple your salaries. Ano lang depensa ni Pargas? Kumbaga sabi niya siguro kay Reyes, sisihin niyo po ang Malacanang. Hindi po galing sa PhilHealth yan. Malacanang. Diba, dinirekta niya yung sisi sa Pangulong Duterte, sa Malacanang. Sisihin niyo po ang ang presidente, hindi po ang PhilHealth. Pero,
Kayo, ginamit nyo yung EO na yan para maging pantay-pantay ang sahod nyo. O magkano sahod mo? Ikaw dyan, Pargas. Pantay ba kayo ng sahod ni President or Chief Executive Officer Ledesma Jr.? Sabi mo, pantay-pantay. Di po ba? Kung i-insultuhin ka na rin kita, o pantay-pantay, magkano sahod mo? 1,000,000 din ba tulad ni Ledesma? At nung iba pang mga board members? Kasi sabi mo, pantay-pantay. Yun lang ang paliwanag niya. Because of that executive order, it's not about the competency of us being a worker, hindi wala yung mga assessment, kundi dahil kay Pangulong Duterte. No? Sinisi niya pa si Pangulong Duterte doon sa EO. Yes, flawed yung EO na yon. Kung sino man ang gumawa nyo, parang nabuyo nyo ang Pangulong Duterte. Di po ba? O eto po. Sa balita ng Manila Bulletin. After flexing finances, PhilHealth asked in budget hearing to temporarily stop premium collection. Tingnan nyo ha. Ibinulgar nila kung magkano po yung mga budget nila, yung mga pera nila. Ngayon, meron po nag-aas na isang congresswoman na stop nyo muna ang premium collections. Sa dami ng pera nyo, nang hihingi pa kayo ng budget, nang hihingi pa kayo ng premium sa mga contribution. Dito pala maraming pera sa PhilHealth O kayo ng mga insured dyan, tanongin nyo ang PhilHealth. The Philippine Health Insurance Corporation was asked Wednesday night, September 6, to consider temporarily stop collecting contributions from its member after it told the Senate Committee on Appropriations just how rosy, R-O-S-Y, its financial status-wise. Ano po ang ibig sabihin ng rosy? Adjective daw po yan. Ito po yung isang ibig sabihin. Suggesting good fortune. Di po ba? Hindi po. Sabi niya ng rosy, yung mapula, pero iba pong adjective It talks about money. Ibig sabihin, good fortune. Parang pot of gold. Punong-puno yung pot ng pera. Ayon. Kung i-interpret ka po. Making the suggestion during the 2024 budget deliberation on the Department of Health was Appropriation Panel Senior Vice Chairperson Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Mahusay po yan. Beautiful pa si Madam. Sa lahat ng kinikita ng PhilHealth, pwede ba natin pag-isipan? Pwede ba munang isuspend ang pagkokolekta ng PhilHealth premiums mula sa ating mga workers? Di po ba? Again, until such time that you show proof that you can effectively spend your money. Congratulations, Representative Kimbo. Bright, no? Tama po yan. Hindi nyo alam i-spend ang pera ninyo like the DOH na ang dami nyong expired. You wasted 7.5 billion pesos for expired, nearly expired, and damages, medicines, and other inventories. Di po ba? Kung ano man yung nasa inventaryo ninyo. Dito sa PhilHealth, ang tumiba-tiba dito, mga bulsa nitong mga tauhan nila, mga executives at yung kung sino pa. Ang dami. Salary, allowances, bonuses, and other benefits that were allotted to them. Look at that. Diba? Tapos, manghihingi ng pondo sa gobyerno, kukolekta ng premiums, ng mga premiums, contributions sa mga members na ilan, milyon-milyon. Pero itong mga members, nahihirapang magpakonsulta, meron pa nga sabi ng DOH, nahihirapang gumamit, ayaw nang pumasok ng mga Pilipino sa yung isang programa nila na indigent. Nire-reject po ng mga pribadong hospital. Why? Because DOH owes them billion of pesos for unpaid services. Di po ba? O ngayon, ang PhilHealth, meron silang unpaid services, mga bills amounting to 27 billion. However, they have a lot of money. Eto pa eto. During the hearing, the appropriations panel learned that PhilHealth rake, nagkamal daw, in some 100 billion last year. Meron silang 100 billion last year.
The figure included 68 billion in members premium. Kita nyo? 68 billion pesos ang nakokolekta nyo sa mga miyembro nyo. And 22 billion in government subsidy for select beneficiaries. And 12.2 billion pesos in revenue from investments. So kung kwekwentahin nyo to, 68 plus 22, that's 90. Ha? Tama po ba? O 90 billion na. Tapos may 12.2 pa kayo. O di 102.2 billion ang pera ninyo for last year. Eh bakit hindi kayo makabayad ng 27 billion na inyong mga utang sa mga hospital? Sinong ginawa nyong disadvantage? Napakawalang empathy ninyo sa mga hospital. Sila ang nagpapatong ng mga bayad, serbisyo sa kanilang mga empleyado. Tapos na po yung ginawang serbisyo sa mga miyembros ninyo. O bakit hindi nyo sila mabayaran ng tama? Kung meron mang mga irregularities, dapat na-check na yan. Diba? Nung mga accounts payable ninyo, madali lang naman yan eh. Diba? Wala ba kayong mga accounts payable people? Wala ba kayong mga investigador kung tama o mali yung mga nasa serbisyong nilagay sa invoices? Mismanagement. Hindi nyo alam magpatakbo. No? Eto, PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. said agency has, sinasabi na natin to kahapon, 466 billion pesos of investable fund and a net income of around 68.4 billion. Yeah. Di ba? May net income kayong 68.4 billion as of July. But that 27 billion ayaw nyong bayaran? Bakit? Dapat idemanda kayo ng mga hospital because of non-payment of services. Kawawa po sila. Sila ang palabas ng pera sa kanilang account para mabayaran ang kanilang mga empleyado. He added that the agency has a reserve fund. May investable fund, kumita, at ito pa, may reserve fund pa sila. 336 billion sa dami ng pera nila. Magti-trillion na. And they have the audacity right now to ask for more money from the government. Tapos gagamit na naman kayo ng EO 150 to justify the increase of your salaries, bonuses, allowances, and other benefits accorded to you. Base ba yan sa inyong bylaws? Base ba yan sa ginawa nyong benefits for your executives? And what are your executives doing? Di po ba? Kawawa eh. Kawawa ang mga members putting up the premiums. Kawawa ang gobyerno kasi uutangin yan. Tapos pupunta lang sa mga Kimbo, an economist, made sure to point out to Ledesma that si knew PhilHealth wasn't in dire strait. Ibig sabihin po, hindi po nasa alanganin ang kalagayan ng PhilHealth. Dire strait eh. Oh. Meaning, hindi ka naghihingalo sa pondo. Ang dami mong pira. Sabi na ng isang economist na kongregista. Ito po, sabi niyo. Sabi ni Ledesma. Ito po, sabi ni Representative Kimbo. Meron pa sigurong other income dito na hindi pa natin na-account. But more or less, ito na ang paliwanag bakit malaki ang kinikita ng PhilHealth. Tama po ba? Alam niyo ang sagot ni Ledesma? Yes! Hindi lang daw pala iyan ang mga dahilan, no? Hindi pa iyan ang mga other income na hindi pa na-account. Therefore, meron pa silang ibang mga income. Dapat talaga kayong ipatawag sa Senado. Kung ako dito sa House, I will not approve this budget. Kung magkano man. Hindi ko po alam kung magkano hinihingi nito eh. No? Kung ako sa DOH, sasabihin ko sa DOH, no budget for PhilHealth. Kaltasan nyo sa total budget. Until they show us na justifiable nga yung hinihingi nilang pondo. Kasi ang daming nakokolekta, nakita nyo? Almost trillion at meron pang other income na sinabi, tinatanong ni Representative Kimbo. Ano sagot nung kanilang presidente? Yes. Hindi ba natin pwedeng i-temporary dahil sa sobrang laki po ng kita ng PhilHealth? I-suspend muna natin ang pagkokolekta ng premiums? Ledesma replied by saying that PhilHealth can change the contribution system
At least not yet. Oh, ang galing talaga. Gusto talagang magkamal ng pera. Diyos ko po, wala na bang ibang insurer? Wala na ba kayong iba pang mapupuntahan na insurance company? Diba? Ito, wala eh. Siguro walang kakompetensya, kaya sila ang pinupuntahan ng mga mamamayan. Mostly the OFWs. When the reserve fund is currently at 366 billion, reaches 470 billion, that's based on the computation of the actuary. Then we can either decrease the contribution or increase the benefit package. O tignan nyo, aantayin pa daw nilang umabot ng 470 billion. E nasa 336 billion pa lang yung kanilang reserve. Tandaan nyo, reserve fund lang. So kailangan pa nila ng 34 billion pesos para lang daw po magkaroon ng decrease o mapalitan yung benefit package. Kimbo shot back. Bumalik daw si Kimbo. You've been promising better benefit packages since you created PhilHealth in 1995. At hanggang ngayon, wala pa rin po. O, tingnan nyo. Sa bagay, promise sa promise eh. Basta nandyan na yan eh. Di ba magaling po silang mambola. O, in the end, she told Ledesma to think about her proposal and submit an answer in writing. It was also learned during the meeting that PhilHealth official received huge salary hikes. Ayun, nasabi na natin kanina. Tingnan nyo. Kung hindi pa sila sasalang sa budget hearing, hindi natin malalaman ang katarantaduhan nitong mga to. O, sa balita po ng politiko, laki ng kita, liit ng benefit package. Ayan lang po kasi pareho sila ng balita ng Manila Bulletin. Ito, idagdag natin. The Lady Solon said that an entry-level nurse working in a government hospital earns around 30,000 pesos and contributes 5% or monthly 2,000 pesos or 24,000 per year to PhilHealth. The question is, nagagamit ba ng isang nurse yun? Entry-level nurse lang yun ha. Alam nyo po ba kung yung 24,000 na yan ay pinambayad sa Medicard, alam nyo ba kung gaano kabongga ang medical insurance plan ang makukuha ng nurse na yan? Oh. For the said contribution to a Medicard member, Kimbo said the beneficiary will be provided 5 outpatient consultations, outpatient laboratory and diagnostics of 80% up to 5,000 pesos, inpatient approved hospital bills up to 80% or 30,000 pesos, professional fee 70% coverage, an executive check-up, dental coverage, dreaded disease limit of 200,000 pesos, accident insurance worth 30,000 pesos, and a free diamond pill and yoga classes. Ay wow, may diamond pill and yoga? Baka pwede naman ako dyan. Ayun pala yung laman ng Medicard member na worth na 24,000. So ngayon po, malamang hindi niya, yung nurse po ito nakukuha sa PhilHealth. Sabi ni Representative Kimbo, sa laki ng kinikita ng PhilHealth, pwede ba natin pag-isipan o stop daw muna yung pangongolekta? Ay ang sagot ni Ledesma, hindi daw po kasi hindi pa umaabot ng 470 yung kanilang reserve. Hindi yung kanilang investable fund. Hindi yung kanilang net income, kundi yung kanilang reserve or other income. Di po ba? Nakakahiya po eh. Nakita nyo? Tama po si Madam Kimbo. Economist siya eh. Alam niya eh. In example niya lang itong isang nurse na nag-earn ng 3,000 na may 2% o 5% contribution every month sa kanyang PhilHealth membership. Yun daw pong 24,000 a year sa PhilHealth ay ipinambayad na sa Medicard, ang dami nang makukuhang benepisyo. Ay, may diamond pill. Ano yung diamond pill? Yung talagang papuputiin siguro ako niyan. Mawawala yung aking mga bigote at balbas. Saka pre-yoga class. Wala po kami niyan. Dito nga ang insurance namin eh. Siyempre, sa work ni Mrs., no? Nakaakibat kami, family. Ang kinakaltas lang eh mababa naman kasi nasa union. Pero, PPO na kami. Pwede kami pumunta kahit saan doktor without the authorization of the yung insurer. Kasi meron po kaming dito, basta hanapin niyo kung sino mga insurer dito. Di ko na babanggitin. Pero may deductible kami.
no? Wala lang kami yung office visit co-payment. Wala po yun. Doon sa aming plan. Kasi maganda po yung, yung insurance nung misis ko sa family. Oh, $15 a week. $60 a month. Pero ang ganda po. May vision, may dental na. No? At binibigyan kami palagi ng notebook every year, yung summary ng coverage at magkano yung deductible. Oh, yung yearly deductible. Pag na-meet mo na yung yearly deductible, magpaano ka ulit, covered na yun. Kasi may 80-20 kami. 80% sa insurance, 20% kung ano po yung natitira doon. Pero pag na-meet na namin yung 20%, bahala na insurance magbayad. Eh, dun sa PhilHealth, ganun po ba? Ang ganda, may yoga mga kayo. Kami wala. Baka meron pa dyan yung sauna, saka yung massage. O, gusto ko nung massage kasi nagpapamassage po ako noon. Yung maalala ko, 2017. Dyan sa Mega Mall, sa 5th floor, yung mga massage na mga bulag, doon po ako eh. Kasi gusto ko sila bigyan ng income eh. No? Sarap naman, no? Lalo na pag lalaki, yung hard, yung tunog-tunog yung likod ko. Di ba? Grabe to. Tama po yan. Expose nyo po yan, Madam Kimbo. Bistigahan nyo po yan. Nakakahiya po. No? Grabe, oh. Dami nyong pera, PhilHealth. Pero sinong kumikita? Tapos ayaw pa babaan, no? Ayaw pa stop kasi hindi pa namin nami-met yung quota namin kasi we are following the guidelines. Sino gumawa ng guidelines kayo? Tapos in-increase nyo yung inyong mga sahod daw para daw maging pantay-pantay. O isipin mo, kung magkano yung sahod ng CEO nila, siguro ganun din ang sahod ng ibang mga board members. O, pantay-pantay daw eh. Ginamit yung executive order ni Pangulong Duterte na 150 sa kasagsagan ng pandemic. Hoy, nako. Hindi ko po inaapula, hindi ko po pinupulaan si Pangulong Duterte. Alam ko na bamboozle dito ang Pangulong Duterte. Sa palagay ko po, ha? Sa akin lang palagay. Doon po sa mga galit kay Pangulong Duterte, bahala kayong magpesta dyan. Pero ako, nagiging objective lang ako. No? Siguro, may pagkakamali sa Pangulong Duterte, hindi niya na-review yan because of, some particular conditions. Panahon niya yun. No? Magpesta na kayo, bahala kayo. Pero sa akin, sinasabi ko lang, yung sinabi nung spokesperson ng PhilHealth. Kasi po, sa Executive Order 150 ng Malacanang. Pasa, blame. Pasa, blame. Huwag nyo kaming i-blame. Kami, beneficiary. Oh, wow! O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.